of savings is now different. Today, it now refers to balances of any released appropriations which have not been obligated as a result of any of the following: A, completion, final discontinuance, abandonment of a program, or B, implementation of measures resulting in improved systems and efficiencies, etc. So today, in other words, hindi na siya kinocompute for all. Yun na ngayon ang practice ng DBM. So if there is a number that you have in mind, for example, do you wish to know unutilized appropriations for the entire government? Is that what you wish to know? Madam Speaker, parang di naman po nagbabago yung definition ng overall savings. Yung savings naman talaga is, as you said, yun ang definition ng savings natin. At kaya nire-reflect yun kasi ito yung mga hindi nagagamit, like you said. And then nire-report kasi yun and it's being transferred to other agencies. Ang sa akin, I'm looking for a tutorial. They have to report it to us, just like before. For example, ang overall savings natin in 2020 is 3.5 billion. That's why it's also significant And then for all those savings, nakalagay dyan kung saan tinransfer sa bawat agency. Pag sinabi mo kasing savings, transfers from each agency na transfer ang savings ng bawat isang ahensya, pupunta ngayon sa overall savings. And then yung overall savings, it's a transfer to. Utal-utal ka, Kimbo. Hindi mo naintindihan ang about savings. Madam Speaker, kabubuhan mo. It can be provided, but tingnan mo nga siya magsalita, have the figures now. Palingon-lingon sa likod. Madam Speaker, yun po yung point ko. Bakit nawawala yung report ng overall savings? No, dapat nakikita po natin yon dito sa Kongreso. Kasi savings po yan na hindi na po alam ng Kongreso kung saan napupunta. And it's part of our obligation to know where these savings are. Correct. Saan nanggaling? Kasi that's where we see how efficient. So baka pwede pong isubmit sa atin today. Yan. Nawawala ang savings Para makita po natin. Yung record, Kimbo, nasaan? Nautal-utal ka na. Ang pagkakaiba, Madam Speaker, today is that the agencies themselves use their own savings. So, they can modify on their own. So, hindi katulad dati na nililipat sa ibang ahensya. And does this mean hindi siya nire-report? No, pero, yes. So, but as a result of that change in practice, kaya nagkaroon din sila ng ibang pagre-report. But tama po yung observation ninyo. And I think that is a very important point. Hindi naman dahil nag-iba ng practice ay nawala na sila ng responsibilidad na mag-report. So, because of that, they will submit the palingon-lingon sa likod. Savings. Hindi ka makadirect ng sagot. They will provide the report. Bobo. Wala kasing script. They will include bakit? Walang script, Kimbo? Include it in the BSF. Moving forward. Palingon-lingon sa likod. You will submit within the week to the Committee on Appropriations and we will copy furnish all members. Yes, please, Madam Speaker, kasi napaka-importante po na alam natin how efficiently they're using. Napakadaling mag-declare ng savings kung bibigyan natin ng blanket authority ang departments to use the savings and use it whenever they want or augment something without passing through Congress. E di, i-bloat na lang palagi yung bidding, yung ABC. Tapos magdadive. You know, this is not acceptable, should not be acceptable to us. That's why we need those reports. Kaya sana po, within the week, or sana nga within the day or hanggang tomorrow para naman po mapag-aralan, Madam Speaker. Anyway. Yan, no. Ayan, Kimbo. Kini-question ka na kung nasaan na yung report ng savings. Pati savings, hindi mo naintindihan, Para ka talagang nasasanay ng script, Palingon na ka. Iinis yung palingon-lingon ka sa likod. Parang naghihintay ka ng magtuturo sa'yo kung anong sasabihin. Anyway, Madam, imbestigahan mo nga yan si Kimbo.
kung saan galing yung mga pirang pinagbibili niya sa lifestyle check mo nga yang si Speaker Kimbo mo. Kung saan niya galing yung perang pinagbibili niya ng mga kapritso niya. Imagine yung relo niya, magkano, ilang milyon yan na halaga niyan. Ang price niyan. Yung mga Chanel, yung mga Dior, yung mga ano pang klaseng mga bags niya, mga shoulder bags niya. Imbestigahan nyo nga. O ikaw, Kimbo, isubmit mo nga, ipakita mo nga sa taong bayan kung saan galing ang perang pinagbibili mo niyang mga kapretso mo. Dati, sumasakay ka lang ng tricycle. 'Di ba? Ngayon, wow, ang galing-galing na ng sasakyan mo. Ganito pala, mga taong bayan, kung kayo gusto nyong magpayaman, takbo na lang kayong pagka-party list o congressman. Pag nakapag-question ka pa talaga kay BP Sara, wala kang respeto. Ngayon, ipabalik ng mga senador yung buong kinaltas ninyo sa budget ni Sara Duterte. Kapal ng mukha ninyo. Sobrang kalahati ang kaltas nyo ng budget ni Sara, Kimbo, Paano pa makapag si Sara ng mandato niya? Kung ginaganyan nyo, kinukuha niya, ilang milyon na lang yung binigay ninyo sa kanya. Tandaan mo, Kimbo, hindi magnanakaw si Sara, Nakatulad mo, walang mga kapritso na mga katulad mo, Si Sara Duterte, Ikaw, ilang taon ka lang nag-party list na congressman diyang nakaupo. Pero tingnan mo yung mga kapritso mo. Kapal ng mukha mo. Pero tingnan mo yung constituent mo doon, yung Marikina. Ilang beses nang binaha. Binubulgar ka na nga ng mga constituent mo doon sa Marikina kung ano mga ginagawa mo. Pag naka-question ka kay Sara Duterte, parang akala mo sino ka. Nakaupo ka lang dyan, hoy. Binoto si Sara Duterte ng 32 milyon. Ikaw, ilang boto ninyo? Kayong mga congressman, party list. Magkano lang ang boto ninyo na para makaupo kayo dyan? Sabihin natin 120 million, 120,000 lang? Or 80,000 lang? Nakaupo na kayo dyan? Whereas si Sara Duterte, binoto ng 32 million. Tapos pag naka-question kayo, naka-imbestiga kayo sa budget niya, ganyan kayo umaasta. Bakit? Pira mo ba yan, Kimbo? Pira nyo ba yan? Napakikialaman nyo? Tatanggalan nyo ng budget si Sara Duterte, ang Vice President? Wala kayong respetong nayupak kayo, Paano pa si Sara? Ang tingin ko dito, bakit ginagawa nila ito kay Sara Duterte? May nag-utos dito. Kundi si Tambi, baka si Tambi, kaya sabi pa ni Maharlika, lahat daw yan kagagawa ni Tambaluslos at ni Butod Lisa, utos niyan. Kaya ginigipit nila si Sara Duterte sa budget kasi ganito yun Si Sara kasi maraming mga programa. Kasi marami ang lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong. May mga programa siya, yung mga sakay na ba, yung mga libreng pangsakayan na bus, may basta kayong mga binibigay niya sa mga kalamidad. Mabilis silang magbigay ng agad ng tulong sa mga biktima. Katulad yung mga nabahaan, ang bilis pa ni Sara kaysa presidente. Mabilis pa ang OVP, Office of the President, Office of the Vice President nakapagbibigay kaysa yung kay Bangag. Na mga ayuda, yung mga tulong sa mga biktima na tulad ng bigas or kung ano-ano pa, pagkain nila. Marami kasi si Sarang mga ginagawa ng mga programa. Kaya yun ang ayaw nilang bigyan si Sara ng budget. Kasi, ang iniisip ni Tambi, kung sino mang nag-utos na demonyo sa kanila dito, na kaltasan yung budget ni Sara, siguro, natatakot sila na pag magpapatuloy si Sara, pagbibigay ng mga tulong sa programa niya, mas lalong sisikat si Sara.
mas lalong maraming magkagusto sa kanya. Ganyan itong mga insecure na mga congressman eh. Yung mga ambisyusong gustong tatakbo sa susunod eh. Na talagang takot na takot sa mga Duterte. Ganyan ang mga utak ng mga ambisyoso. Takot sila na sisikat si Sara. Kung tuloy-tuloy si Sara Duterte, magbibigay ng mga ayuda. Yung mga tulong niya na mga programa niya. Kaya ngayon, kinakaltasan nila, magkano lang yung binigay kay Sara? Magkano yun? 799 million lang ba yun? O magkano yun? Hindi ako sigurado. Basta hindi na nakarating nakaabot ng 1 billion. Yung kaltas, sobrang laki, 1 plus billion ang kinuha. Yan ang gusto ng mga hinayupak na to. Ikaw, Kimbo, ipakita mo ang mga mo. Ipakita mo yung transparency. Saan yung liquidation? Kuha. Imbestigahan mo itong si Kimbo. I-lifestyle check mo itong kanyang pamumuhay ngayon. Kung saan ang galing ang mga perang pinagbibili niya ng mga kapritso niya. Panlandakan niya pa panagyayabang pa itong mga kapritso na halata naman ng pera ng taong bayan. Lahat ng mga binibili mo dyan, Kimbo, galing sa pira ng taxpayer, pati yung nilalamon mo. Tandaan mo yan. Kaya wag kang magmayabang. Wag kang mag-umasta ng kahit parang sino kay BP Sara. Langhiya ka. Kapal ng mukha ninyo. 80,000 lang yung boto ninyo. Or 120,000 bang ba? Yung bumoto sa inyo. Tapos nakaupo kayo dyan. Ganyan na kayong masta sa Vice President na 32 million ang bumoto kay Sara Duterte, tapos tatanggalan nyo siya ng mga mandato niya para hindi siya makapagpatuloy ng mga programa niya. Tinatanggalan ninyo magkano lang yung binigay ninyo na budget. Kung walang hiya ninyo, pira mo ba yan? Pira nyo ba yan? Mga walang hiya kayo. Pero kayo, wala kayong transparency. Yung MOOE ninyo, ipakita nyo sa publiko ang liquidation with certificate yan o with mga resibo. Ang kuwa, tahimik din. Hindi na. Baka akala siguro ng mga congressman na to, mga tuwad na congressman, kung nakalimutan na ng taong bayan yung mga nila, mga pagnanakaw nila dyan sa kaban ng bayan, yung mga MOOE nila. Para na rin yung pork barrel eh. Nanghiya kayo, kapal ng mukha mo. Paglandakan mo pa yung mga kapritso mo. Ay, Ginoo ko, mahiya ka naman. Si Sara Duterte, ilang taon ng mayor at saka pa. Hindi naman ganyan yung mga kapritso ni Sara. Simple. Dahil mahihiya siya. Diyan mo makikita ang taong hindi magnanakaw at tulad ni Sara Duterte, napaka-simple. Walang mga kapritsong katulad mo. Ikaw, relo, mga shoulder bag, kung anong mga branded yung mga nayupa ka milyon-milyon. Saan galing yan? Magkano ang sahod ninyo dyan sa isang buwan? 270,000 lang yung sahod ninyo sa isang buwan. Tapos makabili ka ng ilang milyon-milyon. Sabi nila yung relo mo daw, umabot daw yun ng 4.5 million. Kapal ng mukha mo. Mahiya ka sa sarili mo, Kimbo. Ngayon, utal-utal ka. Bakit? Walang script? Walang stick to the plan? Sabi pa ni Sara Duterte, stick to the plan yung mga pinag-imbestiga ninyo sa kanya. Kapal mo na, Kimbo ka. Noon mukha kang yagit. Ngayon parang akala mo sino na Kimbo, tandaan mo ito, congressman na party list Kimbo ha. Kahit pa balutin mo yung buong katawan mo, yung buong mukha mo, ng diamante or mga ilang bilyon na mga kapritso, sabi pa ni Kaado, mukha ka pa ring impakta. Mukha ka pa ring impakta. Hindi pa rin nababago yung mukha mo. Yan ang tandaan mo. Nayupak kayo.